Igan mala bangungot ang dinanas ng isang dalagitang may epilepsy sa kamay ng kumukup sa kanyang gwardiya sa Los Baños sa Laguna. Paulit-ulit umano siyang ginawa at nabuntis pa. Ang epilepsy ay isang sakit na nakaaapekto sa central nervous system ng isang tao kung saan ito'y dahilan ng paulit-ulit na seizure. Sinasabi na nangyayari ito dahil nagugulo at hindi balanse ang electrical activity sa utak ng isang tao. Ito ay nakaaapekto sa paggalaw, pakiramdam at kamalayan ng pasyente. Ngayong araw, ang ating istorya ay kaugnay sa nangyari sa isang taong may epilepsy na sa kabila ng kanyang kalagayan, tila sinamantala ito ng taong nang abuso sa kanya. Tila isang bangungot ang dinanas ng isang dalagitang may epilepsy sa kamay mismo ng isang gwardiya na kumupkop sa kanya sa Los Baños, Laguna. Paulit-ulit itong ginalaw at nagbunga rin umano ang ginawang paggalaw sa dalaga. Alamin natin ang iba pang detalye sa nangyari sa nasabing dalaga at ano ang kahaharapin ng sospek sa mga susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82, 3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Sa kabila ng hirap sa paglalakad, pinilit ng isang dalagita na maglakad at magtungo sa Los Baños Police Station at nang sa gayon siya ay makapagsumbong. Kasama ng dalagita ang kanyang tiyahin at sa istasyon nga ay dinulog nila ang ilang beses umanong pangahay sa dalagita ng gwardiya na sinasabing sospek sa pangyayari. Ilang beses na umanong nakaranas ng pang-aabuso ang dalagita, ngunit hindi nito nagagawang makapagsumbong dahil sa banta ng gwardiya. Ang nasabing gwardiya ay kinilalang si Robert Tilan. Ayon sa biktima, noong 15 taong gulang pa lamang ito ay biktima na ito ng pananakit ng kanyang pinsan. Kaya naman, nagdesisyon silang umalis kasama ang kanyang tiyahin na di kalaunan ay tinuring na rin niyang nanay dahil sa ito na rin ang nag-aruga at nag-alaga sa kanya. Nang sandaling umalis sila sa bahay ng kanyang pinsan, kinupkup sila ng gwardiya na sinasabing karelasyon ng kanyang tiyahin o kinalakihang nanay. Ayon sa tiyahin ng biktima, nang sandaling dumating sila sa Los Baños, mas panatag siya noong nang kupkupin sila nito. Dahil umano sa agwat ng edad ng gwardiya at ng pamangkin niya, tila nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas ay may makakatuwang siya. Ngunit hindi niya alam ay mas bangungot pala ang dadanasin ng kanyang pamangkin sa kamay nito kaysa sa pinsan na inalisan nila. Tila mas malupit ang ilang beses na pang-aabuso ng gwardiya kaysa sa pisikal na pananakit ng pinsan niya. Kaya naman masakit para sa kanya ang nangyari sa pamangkin niya. Kwento ng biktima, sa tuwing aatakihin siya ng sakit na epilepsy, wala siyang kalaban-laban na pinagsasamantalahan ni Tilan. Ayon pa sa kanya, hindi niya iyon alam dahil nga sa inaatake siya ng kanyang sakit at wala na siyang malay. Dagdag pa niya, nalalaman na lang niya na ginagamit at ginagalaw siya sa tuwing nagigising siya dahil sa mga sandaling iyon ay wala na siyang saplot sa kanyang katawan. Kung titingnan, tila ginamit ni Tilan ang kahinaan ng biktima dahil sa umaatake ito sa mga oras na hindi ito makakalaban. Dahil tila nawawala ang biktima sa kawalan dahil sa sakit nitong pinagdaraanan. Hindi rin umano siya makapagsumbong sa kanyang tiyahin dahil sa tinakot siya ng sospek dahil kapag nagsumbong siya ay papaslangin nito ang tiyahin nito. Ayon pa sa kanya, pati umano siya ay papaslangin din sa sandaling magsumbong siya. Kaya naman, dala ng kanyang takot ay pinili niyang itikom ang kanyang bibig at huwag na lamang magsalita. Hindi man naging malinaw sa publiko sa kung paanong paraan nalaman ng tiyahin ang nararanasan ng kanyang pamangkin sa kamay ng gwardiya, hindi kalaunan ay nagdesisyon silang lumayas sa poder nito. Ngunit nakaalis man sila sa nasabing lugar, kasama ng kanilang pag-alis doon
ay ang iniwang marka na bangungot na dinanas niya. Kasama nila sa pag-alis ay ang pag-aalala ng habang buhay na nakamarka sa isip ng biktima at posibleng maging dahilan din upang makaranas ito ng trauma. Ayon sa tiyahin ng biktima, hindi alam ng bata ang ginagawa sa kanya ng gwardiya. Hindi rin alam nito na nagdadalang tao ito. Kaya naman, lumapit sila sa hipag niya na nasa DSWD at doon ay nalaman nila na nagdadalang tao nga ang dalagita. Ayon kay PCPL Maria Evette Maso ng Women's Desk ng Los Baños Police, ang kaso ay for regular filing dahil sa nangyari umano ang insidente noong buwan ng Disyembre taong 2018 pa. Kinunan niya ng pahayag ang tiyahin ng biktima upang magamit ito sa pagsasampa ng reklamo laban sa sospek at nangako rin siya na sasamahan din niya umano ito upang tuluyan itong makapagsampa ng kaso laban sa sospek at makapagbayad ito sa pang-aabusong ginawa nito sa biktima. Sa kasalukuyan, hindi na isa publiko ang pagkakakilanlan ng biktima at ng tiyahin nito. Ngunit pinagbabayaran naman na ng sospek ang kasalanang ginawa niya. Hindi man naging malinaw sa publiko ang kasong kinahaharap ng suspect, ngunit dahil sa menor de edad na maituturing ang biktima, ang ginawang pang-aabuso nito ay isang paglabag sa batas na pumoprotekta sa mga kabataang nasa edad 18 pababa. Ang insidente rin ay nagpapakita ng sexual abuse. Kaya naman marahil ay patong-patong na kaso ang kahaharapin ni Robert Dilan na siyang pangunahing sospek sa insidente. Ang nangyari sa biktima ay isang insidente na hindi inaasahan ng lahat. Nang sandaling umalis sila sa puder ng kanyang pinsan na pisikal na nananakit sa kanya, ang hangad nila ay makahanap ng lugar kung saan mainit silang tatanggapin at lugar kung saan sila magiging ligtas. Kaya naman, wala mang kasiguraduhan kung saan sila tutuloy. Puno pa rin sila ng pag-asa na makakatagpo sila ng ganitong klase ng lugar. Nang umalis sila sa mapanakit na pinsan ng biktima, hangad nila ay lugar kung saan mahihilom ang mga marka ng sugat nitong natamo. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana dahil mas matinding bangungot ang dinanas nito. Puno sila ng pag-asa, kaya naman gayon na lamang ang hinagpis at sakit na naramdaman ng tiyahin ng biktima dahil mas matindi pa ang dinanas ng kanyang pamangkin sa kamay ng lalaking akala niya ay kilala niya na at tatanggap sa kanila. Sa kabilang banda naman, inilahad ng storya nila kung gaano kahirap sa panahon ngayon ang makatagpo ng taong tunay na mapagkakatiwalaan. Sa mga istorya nga natin noong mga nakaraan, nakita natin na kahit ang kamag-anak ay kaya tayong lokohin. Ngunit masakit pa rin dahil sa dala natin ang paniniwalang hindi nila tayo kayang gawan ng masama. Tunay na mahirap ang magtiwala at mas lalong mahirap na mapanatag agad ang loob natin sa taong akala natin ay kukup sa atin gaya ng ginawa ng tiyahin ng biktima. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng mas matinding pag-iingat dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang intensyon ng bawat isa. So ngayon, alam mo na ha?